Magandang araw mga kababayan. Ang paksa natin ngayon ay medyo maselan. Kaya kung may mga kasama kayong mga bata, ay mas magandang gumamit muna kayo ng headset or lumayo muna kayo para hindi nila marinig. Bago natin umpisan ang ating kwento, ay tignan muna natin kung ano ang tinatawag na human trafficking. Ang human trafficking ay ang pagpapalit ng tao o pakikipag-trade ng tao. Maaari nilang gawing pwersahang pagtatrabaho o ang sexual slavery o commercial sexual exploitation. Sa lugar ng Tenancingo, bansang Mexico, ay pinanganak si Carla Jacinto noong August 7, 1992. Hindi maganda ang buhay o ang naranasan ni Carla noong bata dahil meron silang dysfunctional family. Ito yung pagkakaroon ng conflict ng mga member ng family, misbehavior o paulit-ulit na child abuse. Laging nakakaranas si Carla ng rejection sa kanyang mga magulang. Habang lumalaki si Carla ay nakadanas siya ng pagmamaltrato sa kanyang mga kamag-anak at mismong pamilya nito. Noong 5 taon ay na-rape na siya ng kanyang kamag-anak. Sa paglipas ng taon, si Carla ay 12 taong gulang na. Habang nag-aantay ng kaibigan, ay biglang may lumapit na bata dito at binigyan siya ng candy. Sabi ng bata ay pinapaabot ng isang lalaki bilang regalo. Pagkalipas ng 5 minuto ay lumapit agad ang lalaki at nakipagkwentuhan dito. Nasabi ni Carla ang mga nangyayari sa kanya at kung ano ang mga dinadanas nito. Agad na nagtiwala naman si Carla dahil akala naman niya ay mabait at sinabi pa ng lalaki na ganyan din ang nararanasan ko at minamaltrato din ako ng aking magulang. Ang lalaki ay mas matanda ng 10 taon kaysa sa kanya at ang sinabi niya ay nagbebenta siya ng mga lumang sasakyan. Ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon. Matagal nang pinipilit ng lalaki na sumama sa kanya pero ayaw nito. Hanggang isang araw ay nagtalo silang mag-ina at pinagsarahan ng pinto si Carla. Kaya ang naisip na lang ni Carla ay sumama sa lalaking karelasyon. Tumira si Carla kasama ang lalaki sa loob ng 3 buwan. Noong una ay malambing, mapagmahal at maasikaso. Binibilahan siya ng mga damit, binibigyan ng atensyon, bagong sapatos, bulaklak at chocolate. Everything was beautiful, sabi niya sa isang panayam. Habang tumatagal ay lagi na lang umaalis ang lalaki. Halos inaabot siya ng 1 o 2 linggo bago bumalik. Ang naiwan na kasama niya ay pinsan mismo ng lalaki. Pero nagtataka ba't laging may dumarating na mga bagong babae. Kinausap ni Carla ang pinsan ng lalaki at ang sabi nito ay sila ay mga handler o humahawak sa mga babaeng prosti. At isa ka na sa mga hawak namin ngayon. Doon ay nagulat si Carla sa sinabi ng pinsan ng lalaki. Pagkalipas ng ilang araw ay tinuruan si Carla ng mga gagawin niya, mga posisyon, charge o mga sisingilin niya sa bawat customer. Tamang pakikipag-usap at tamang pagtrato sa mga customer para malaki raw ang ibabayad sa kanya. Andito na tayo sa parte ng 4 na taon na pagpapahirap kay Carla na animoy nasa impyerno na siya. Magsisimula si Carla ng 10 AM at matatapos na siya ng 12 ng gabi sa kanyang mga customer. Halos araw-araw ay 20 to 30 na tao ang gumagalaw sa kanya. Walang magawa si Carla. Umiiyak, nasasaktan. Kaya ang ginagawa niya na lang ay madalas ay pinipikit na lang niya. Minsan ay dumadayo pa sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang motel o hotel. Walang day off si Carla. Sobrang kawawa talaga si Carla dahil imagine girls, 30 men a day, 7 days a week. Nakwento pa ni Carla na minsan ay nalagyan siya ng chikinini ng isang customer at binugbog siya ng lalaking trafficker. Sinuntok, tinadyakan, sinabunutan, dinuduraan sa muka at kinakadena siya nito. Sinunog din ang kanyang balat sa pamamagitan ng plancha. Kilalang kilala si Carla na nagtatrabaho sa hotel bilang prostitute. Na-raid ang kanilang hotel pero imbis na i-rescue siya ng mga pulis ay iba pa ang ginawa sa kanila. Pinagubad pa sila at kung ano-ano ang pinagawang posisyon sa kanila. Sinabi nila na sila ay minor de edad pero ayaw makinig. Nasabi din ni Carla na siya ay 13 years old at meron pang 10 taong gulang pero tuloy lang ang pag-abuso sa kanila ng mga 30 officers. Dumating ang panahong nabuntis si Carla ng trafficker. Gustong ipalaglag ng trafficker ang bata ngunit ayaw ni Carla. Pagkaanak ni Carla ay kinuha agad ang baby at inilayo na sa kanya. Ngunit ayaw ni Carla. Mula noon na hindi na niya nakita ito. Pagkalipas ng 4 na taon sa edad na 16 ay na-rescue ng mga otoridad si Carla. Nagkaroon sila ng anti-trafficking operation sa Mexico City noong 2008. Ngayon ay isa ng aktibo si Carla bilang outspoken advocate
against human trafficking. Dito ay nilalahad ni Carla ang mga sinapit nito sa kanyang buhay at kung paano ka makakaahon sa mga ganong sitwasyon. Nasabi pa niya sa kanyang interview na, "These minors are being abducted, lured, and yanked away from their families. Don't just listen to me. You need to learn about what happened to me and take the blindfold of your eyes." Bilang isang babae ay napakahirap ng dinanas ni Carla. Habang ginagawa ko itong video na ito ay maluha-luha ako. Hanggang dyan na lang po ang aking video mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat at huwag basta-basta magtiwala kanino man. Kung gusto niyo ng ganitong kwento ay mag-subscribe po lamang kayo at pa-like and share na rin po. Salamat at ingat kababayan.